O mga kabunyog, pag-usapan nga natin itong si Senadora Pia. Dublikara talaga itong si Pia. Dublikara itong si Pia Cayetano. Bakit natin nasabing dublikara? Hmm? Dublikara. Talagang ano ano bang tawag doon? AC/DC, ha? AC/DC. Hindi mo maintindihan, balimbing, oportunista, oh, ayan, lahat pasok yan kay Senadora Pia. Bakit? Ay kita nyo naman, 'di ba bahagi siya ng mayorya? Kasama siya doon sa 15. Kasi yung minorya 19 ay 9. Oh, yung kapatid niya si Alan Peter nandun sa minorya. 9 sila Alan Peter. Oh, si Pia sumama sa mayorya. Doon pa lang alam naman natin ang technique na 'yon. Yung technique na 'yon, gustong manginabang sa mayorya. Gusto parang ang role ni Pia, espiyas. Yun nga pala no. Espiya. Si Pia ay espiya doon sa mayorya. Kaya kung anong nangyayari sa mayorya, nalalaman niya nila Cayetano dahil nandun si Pia. Oh, paano natin nasubok 'yan? Tingnan niyo yung botohan doon, yung pagperma doon sa resolution, yung kinukundina yung China. Hmm? Sino dapat yung kinsing mayorya, sulid sila. May isa lang na miyembro ng mayorya ang nagtraidor, hindi pumirma. Sino yon? Si Pia. Ngayon na naman, sa pagpapalit ng liderato ng Senado, nung muntik nang magpalit ng liderato ng Senado nung isang araw, wow, tuwang-tuwa si Pia Cayetano. Naglalakad doon sa may hallway ng Senado. Tinatanong siya ng media kung anong balita. Wow, ha? Grabe ang tawa ni Pia Cayetano. Sabi niya, tanungin niyo na lang sinong instigator. Oh, basta mamaya tingnan niyo kung anong mangyayari. Parang gano'n. Excited na siya na magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. At pinangakuan na yata siya ang magiging Senate President pro tempore. Kapalit ni Lacson. Kumbaga second, pangalawa. Next to Loren Legarda. Kala niya sigurado na. At ang instigator talaga, yung kapatid niya, si Alan Peter. Ngayon, bakit natin sinasabing dublikara si Pia? Imaginein mo na sa mayorya ka, pero kasama ka doon sa minorya sa maraming pagkakataon. Yung pagperma sa resolution kontra sa China, hindi ka kasama ng mayorya. Siya lang yung hindi kasama. Kaya yung siyam na senador ng minorya, dapat sana 8 na lang yon kasi umalis si Jinggoy Estrada, pumirma doon sa resolution. Di dapat 8 lang yon. Di dapat 16 yung senador. Oh, ang problema lumipat si Pia Cayetano doon, dublikara talaga. Ngayon naman, dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado, tuwang-tuwa siya. Tumatakbo na na papunta na doon sa session hall. Akala niya magkakaroon na ng pagpapalit. Akala niya magiging na siya, Senate President pro tempore. Kaya lang hindi natuloy. Naunsyami. Naunsyami yung maniobra ng minorya. Ngayon, nung tapos na, ang naiwan na lang mayorya. Ngayon, wala na si Pia. Kasama na nung minorya. Kaya nga sabi ni Loren Legarda, tayo na lang, majority na lang ang nandito, wala ang minorya. Pero di dapat sana naiwan siya. Hindi siya nagpaiwan kasama ng mayorya. Kasama siyang umalis ng minorya. Yun, si Pia. O anong tawag doon, di ba, dublikara? Ang puso niya talaga, ang pagkatao niya talaga doon sa minorya. Maraming beses nang nakita yan. Kaya lang nananatili siya sa mayorya kasi siyempre yung mga pabor ng nasa mayorya kailangan makuha nila yan na magkapatid. At saka may nalalaman nila kung anong nangyayari sa mayorya, anong usapan sa mayorya. Kaya si Pia ay parang espiya, lumalabas. Ngayon dito sa nangyaring ito, makikita mo hindi siya mapakali kung paano na ba siya eh. Matapos yung picture taking ng mga atleta, dapat sana magpaiwan doon yung mga hindi dapat mag-session pa yung Senado. Minorya o mayorya dapat nandun. Kaya lang dahil hindi natuloy yung plano ng mayorya ay minorya, umalis na sila. Kasama si Pia na umalis, hindi nag-attend.
Mayroon din naman ibang mga mayorya na wala tulad nung magkapatid na Villar kasi hindi rin maintindihan ano na nga ba talagang stand niya. Si Tulfo naman, si Raffy Tulfo, gano'n din 'yan, oportunista din 'yan. Gusto nung makita niya na mukhang marami na ang sumama kay Loren Legarda, sasama na rin siya do'n. Oh, kaya lang nung malaman na si Marcoleta yung magiging Blue Ribbon, nagbago ng isip. Kaya maraming na-expose na mga oportunista diyan sa ano na 'yan, eh, planong pagpapalit ng liderato ng Senado, eh. Marami yung mga oportunista, hmm. Kaya dito, ah, sabi nga ni Senate President Soto, "Alam ko na 'yan, hindi na ako nagtataka sa mga ganyan." Pero si ano, si Ping Lacson, matatag talaga ang stand ni Ping Lacson. Kung ang dahilan daw ng, pagpapalit ng liderato ng Senado na hindi natuloy ay yung kanyang kontrobersyal na draft partial Senate Blue Ribbon Committee report na nagrerekomendang kasuhan si Chis Escudero, si Jinggoy at si Villanueva, kung yun daw ang dahilan, hindi niya raw i-aatras yun. Kahit na hindi na lang mapirmahan ng kanyang mga kasamahan ang Blue Ribbon Committee report, hindi niya i-atras yun kasi non-negotiable sa kanya yun. Yun naman daw talaga ang lumabas sa hearing eh, sa investigation eh. Bakit babaguhin? Bakit hindi ilalagay? Kung maglalabas din lang ng committee report na hindi yun ang recommendation, wag na lang maglabas. O matindi ano, matindi rin talaga ang stand ni Senador Ping Lacson. Yeah. Kaya lang itong ibang mga kasamahan niya, tulad nitong sila Pia, yun, dublikara. Pero yun na nga, doon sa nangyaring yun, na-expose si Pia. Hmm? Talagang ano, pero may ano pa rin yan ha? Ano pa rin yan? Kasama pa rin siya ngayon sa ano, sa mayorya. Kaya kaya lang malinaw naman talaga naiisip na ni Pia Cayetano doon magiging Senate President pro tempore na siya. Mataas na posisyon yun. Yan yung posisyon ni Lacson. Kumbaga yan yung sunod sa Senate President. Eh. Oh. Ano eh, ang nagmaniobra kasi noon na magkaroon ng makumbinsi si Ligarda, yung kapatid niya si Alan Peter. Oh. Tapos siyempre kung Senate President pro tempore si Pia, o di balik na naman ang kapangyarihan ni Alan Peter Cayetano. Kunwari hindi siya ang Senate President, si Loren. Kunwari hindi siya ang President pro tempore, yung kapatid niya. Pero siyang magmamaniobra diyan. Alam naman natin ang ugali ni Alan Peter Cayetano. Kaya lang naunsyami nga yung kanilang plano. Naunsyami ang plano ni Cayetano. Yan ang malinaw diyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.